菲律宾利用仁爱礁等问题频繁挑起事端。So, lahat po ng mga violations, sila ang may gagawa. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, pagpapakalat ng fake news at bintang ng China sa Pilipinas, pumalag ang hukbong sandatahan ng Pilipinas, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Inakusahan ng Chinese state media ang Pilipinas noong Lunes ng paulit-ulit na paglabag sa teritoryo ng China sa South China Sea, pagkalat ng maling impormasyon at pakikipagsabuatan sa mga extraterritorial forces para magdulot ng gulo. Sinabi pa ng Chinese media ang Pilipinas daw ay umasa sa suporta ng US upang patuloy na pukawin ng China, na may lubhang mapanganib na pag-uugali na seryosong pumipinsala sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Isinulat at sinabi ito ng tagapagsalita ng Communist Party ng China, ang People's Daily, sa isang komentaryo noong Lunes. Tumindi ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas nitong mga nakalipas na buwan habang ang magkabilang panig ay nakikipagpalitan ng mga akusasyon sa sunod-sunod na run-in sa West Philippine Sea, kabilang ang mga singil na binangga ng China ang isang barko ngayong buwan na lulan ang punong kawani ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Inaangkin kasi ng China ang karamihan sa South China Sea, na ang mga bahagi nito ay inaangkin din ng Pilipinas, Brunei, Malaysia, Taiwan, Vietnam at Indonesia. Isang internasyonal na tribunal noong 2016, ang nagpawalang bisa sa paghahabol ng China sa isang desisyon sa isang kaso na dinala ng Pilipinas, na tinanggihan ng China. Sa isang hindi karaniwang direktang babala, sinabi ni Chinese Foreign Minister Wang Yi, noong nakaraang linggo na anumang maling kalkulasyon sa hidwaan sa Pilipinas ay magdadala ng isang matatag na tugon mula sa China, at nanawagan ng dialogo upang matugunan ang issue. Ang pagkasira ng bilateral na ugnayan ay kasabay ng mga hakbang ng Pilipinas na palakasin ang relasyong militar sa Japan at Estados Unidos, ang dating kolonyal nitong kapangyarihan at kaalyado sa pagtatanggol ng 7 dekada. Nagpahayag ng galit ang China sa US ngayong buwan, dahil sa pagpapadala ng Navy ship sa tubig malapit sa pinagtatalunang lugar kung saan nagkaroon ng ilang maritime confrontations ang China at Pilipinas. Sinabi pa ulit ng Chinese media na madalas na ginagamit ng Estados Unidos ang kasunduan sa depensa nito sa Pilipinas upang bantaan ang China, hindi naman panghihinaan ang China sa pagresolba nito ng gusot upang protektahan ang soberanya at maritime rights ng China, ayon sa spokesperson ng Foreign Ministry ng nasabing bansa nitong Lunes ika-25 ng Desyembre.首先，中方维护自身领土主权和海洋权益的决心坚定不移。一段时间以来，菲律宾利用仁爱礁等问题频繁挑起事端，并拉拢域外势力介入，中方不得不采取必要的措施，坚决应对。同时，中方对话的大门始终敞开，我们愿意同菲方通过谈判协商妥善处理涉海问题，希望菲方悬崖勒马，不要在错误的道路上越走越远。 Sa kabila nito, sinabi ni Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na handa umano ang China na makipagtulungan sa Pilipinas. Sinabi naman ng militar ng Pilipinas na hindi nagsisimula ng gulo ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ay bilang tugon sa akusasyon ng China na nagpapasimuno daw ng gulo ang Pilipinas sa teritoryo daw ng China. Kasunod rin ito ng artikulo ng People's Daily, ang mouthpiece ng Chinese Communist Party, na umaasa daw ang Pilipinas sa suporta ng US upang kantiin ang China, na extremely dangerous behavior na nakaaapekto sa regional peace at stability. Una, gusto ko pong liwanagin sa lahat na hindi po tayo nagsisimula ng gulo. Tayo po ay sumusunod sa international law at atin lang ini-implement ang ating domestic law. Ibig sabihin, hanggang saan ba talaga ang ating territorial waters, hanggang saan ba ang ating exclusive economic zone, na kung saan meron tayong tinatawag na sovereign rights at jurisdiction. At meron po tayong obligasyon na panatilihin na malinis ang kapaligiran at ligtas ang paglalayag ng anumang bansa sa lugar na yon. Ngayon po, dito po sa pag-implement natin ng mga activities na ito,
sinusunod po natin ang batas, hindi tayo nagsasagawa ng mga activities na makaglalagay sa panganib sa ibang mga maglalayag tulad po ng kanilang ginagawa. Nagkakandak sila ng shadowing, nagkakandak sila ng mga dangerous maneuvers, gumagamit pa sila ng water cannon, at minsan nagresulta nga ito sa mga collision at sea. So lahat po ng mga violations, sila ang may kagagawan. Ngayon po, sa pag-alyansa natin sa ibang bansa, ito po ay dahil alam ng maraming bansa na tama ang ating pinaglalaban, at ito po ay para sa pagpapalakas ng isang international law na kung tawagin is United Nations Convention on the Law of the Sea, because this is the only way to peacefully resolve maritime disputes. Sinabi ni Aguilar na hindi nagsasagawa ang Pilipinas ng aktibidad na ikapapahamak ng vessels at seafarers, at sa halip ay inakusahan ang China ng pagsasagawa ng mapanganib na maniobra na minsan ay nagreresulta sa banggaan sa karagatan. Nitong Martes, sinabi ng Chinese Embassy sa Manila na nagdudulot ng tensyon ang Pilipinas sa teritoryo sa pagpapadala nito ng construction supplies sa grounded Navy vessel sa 2nd Thomas Shoal o Ayungin Shoal. Hindi pa rin naman isinasara ng China ang kanilang mga pintuan sa posibilidad na magkaroon ng negosasyon sa Pilipinas sa mga issue tungkol sa West Philippine Sea. Nananatiling bukas ang pinto ng dialogo ng China, sabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning sa isang regular na press briefing noong Lunes 25 ng Desyembre. Gayunpaman, inulit ni Mao na ang posisyon ng China na ang Pilipinas ay nagsasagawa ng mga provokasyon kahit na ang huli ay nagsasagawa ng operasyong maritime sa loob ng exclusive economic zone nito. Malugod na tinatanggap ng National Security Council ang alok ng China ng dialogo para resolbahin ang ilang issue sa West Philippine Sea, ngunit dapat magkaroon ng mutual respect and sincerity sa pagitan ng dalawang panig. Sinabi ng tagapagsalita nitong si Jonathan Malaya noong Martes, tinatanggap namin ang alok ng China ng dialogue, negosasyon at konsultasyon, ngunit para ito ay umunlad, dapat na agad na itigil ng China ang pambubuli, agresibong aksyon, at mga iligal na hakbang nito sa West Philippine Sea na seryosong sumisira sa kapayapaan at seguridad ng rehiyon. Sabi ni Malaya sa isang mensahe, ang dialogue ay maaari lamang magtagumpay sa isang kapaligiran ng paggalang sa isa't isa at katapatan sa pagitan ng dalawang soberanong bansa. Ang Pilipinas ay handang gumanti basta't ang pambubuli, harassment, at agresibong aksyon ay matatapos kaagad. Dagdag pa ng National Security Council. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.